Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa tulong nawa ni San Buenaventura, isa sa mga obispo at tinuturing na pantas ng ating simbahan, at tinawang mabuksan ang ating mga kaisipan sa mga aral na itinuturo sa atin ng ating Poong Nazareno. Sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, sabi nga po, ang ipinapahayag ni Jesus ay tungkol sa mabuting balita, kaligtasan, at ang paghahari ng Diyos. Sa mga ibang pahayag, ang madalas nating naririnig na kumokontra o kumakalaban sa Kanya at lalo tigit ang ayaw siyang kilalanin ay yung mga Pariseo, mga Iskriba, mga saserdote. Sa pamantayan ng lipunan noon, itong mga taong ito, mga grupong ito, ang mga itinuturing na matatalino at marurunong. Sa kasawiang palad, hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan ang mga itinuturo at ipinapaliwanag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya sa isang banda, kapag siya ay nagtuturo din naman, gumagamit siya ng mga talinghaga, katulad ng mga mustasa, ng butil, ng uhay, ng magsasaka, sa mga mangingisda, na uunawaan ng mga nakikinig sa Kanya, na itinuturing ng lipunan noon na mga mabababang uri. Kasi nga, hindi sila nakakapag-aral, hindi sila marunong magbasa, nakikinig lang sila. Pero nauunawaan nila ang ipinapahayag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya isang bagay na ipinagpapasalamat na Jesus sa Ebanghelyo, sabi niya na inililihim ng Diyos, ibig sabihin hindi nauunawaan o nakikita ng mga ang tingin sa sarili matalino at marunong. Samantalang sa mga taong nananatiling mayroong pusong katulad ng isang bata, nauunawaan nila
ang mga salita ng poong Nazareno. Okay po ba? Naintindihan po ba? So, ibig sabihin kayo yung mga batang may kaloobang tulad ng sa bata. Kasi sa karanasan naman din natin, di ba? Mahirap turuan ang taong ang tingin sa sarili, alam niya na ang lahat ng bagay. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung matalino ba yan o may kaloobang tulad ng sa bata. Kasi kapag matalino ang tingin mo sa sarili mo, angat ka sa iba, di ba, ang hirap mong paliwanagan at kahit anong explanation, hindi mo maiintindihan o sadyang pinipili mong wag intindihin. Minsan nga, kung sino pa yung nakapag-aral, yun ang hirap umintindi. Samantalang yung mga simple at ordinaryong tao, simpleng bagay lang, napakadaling sumunod. Kaya nga para sa atin, di ba, mga deboto ng Nazareno, hindi ito maintindihan ng matatalino. Bakit kailangan lagi ka naririto? Bakit kailangan lumakad ka ng paluhod? Bakit kailangan tumaas ka ng kamay? Ang hirap ipaliwanag niyan. Pero dahil sa mga deboto na katulad ng isang bata na mayroong kababaang loob, alam mo ang dahilan bakit tinataas mo ang kamay. Kapag humingi tayo ng pagbabasbas, alam mo ang dahilan at alam mo yung dulot nito kapag lumalakad ka, umahawak ka sa poong Nazareno. Pero kapag ang isang tao believe sa sarili, ipinagmamalaki ang kanyang kaalaman, ang kanyang katalinuhan, dun siya hirap papasukin ang Diyos. Kaya sa lipunan natin ngayon, sa nangyayari sa mga hearing natin, di ba ang daming bida-bida? Mga sa self-proclaim na mga matatalino, kesyo nag-aral sila sa ganitong paaralan, sa ganitong universidad. Pero yung mismong, hindi maintindihan kung anong salita, anong kahulugan, mayroon bang kontrata, may kinausap ba? Ano ba ibig sabihin ng grave threat? Bakit yan hindi maintindihan? Matatalino ang mga yan. Bakit hindi ma-identify kung ano ang katotohanan sa kasinungalingan? At dahil matalino, ang kasinungalingan ang ginagawang katotohanan. O, saan tayo pupulutin yan? Kaya nga, di ba, kayo na mga naririto, di ba? Ipinagpapasalamat ng Diyos. Pero kailangan manatili kang mayroong pusong katulad ng isang bata, mayroong kalooban nang sa ganon, kasi po, di ba, kapag bata, ibig sabihin, ina-acknowledge natin, marami pa tayong hindi alam sa mundong ito. At kapag open ka dyan, Lord, hindi ko alam. Lord, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Kaya mong mag-absorb. Kaya mo pang tumanggap ng aral at turo mula sa poong Nazareno. Ganun ang ikinatutuwa ng poong Nazareno. Kung pupunta ka dito at magmamalaki ka lang sa Nazareno, ay walang silbi ito. Anong saysay nito? Kasi kahit ang sinasabi ng Nazareno, questionin mo. Kahit ang sinasabi ng Nazareno, dahil sa tingin mo matalino ka, i-justify mo na ikaw ang tama. I-justify mo na dapat ikaw ang pasalamatan ng Diyos sa ginagawa mo. Sana po, panawagan sa atin, manatili tayong katulad ng isang bata. May kalooban, katulad ng isang bata, na handang makinig, handang sumunod, handang tumanggap ng mga utos at aral ng Nazareno. Amen.